Tahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, reconstruction sa posisyon ng mga hostage victim ng pagbabarilin isinagawa ng mga forensic expert ng NBI at PNP SOCO. Testimonya ng driver na isa-isang binaril ang malapitan ng mga biktima, tumugma sa salaysay ng mga survivor. Exclusive! Mga test bullet na nakuha sa mahigit 100 baril ng mga tauhan ng PNP at M16 na ginamit ng hostage taker kinumpara sa mga slug na nakuha mula sa katawan ng mga biktima. Pag nahanap ko siya, pasensyahan tayo. Walang awang mangyari. Pangulong Noynoy Aquino, walang sasantuhin sa mga mapapatunayang tumatanggap ng weteng payola. Senado at Kamara, sisiyasatin ang alegasyon ni retired Archbishop Oscar Cruz ukol sa pagtanggap ng weteng payola ng ilang opisyal ng gobyernong Aquino. Pangalan ng ina ng sanggol na iniwan sa trash bag ng isang eroplano, hawak na ng mga pulis. Baby George Francis, kamusta na? Lady Gaga, humakot ng awards sa star-studded MTV Video Music Awards. Taylor Swift at Kanye West, idinaan sa kanta ang kanilang mensahe matapos ang agaw eksenang iringan nung isang taon. Tatlong linggo matapos sa matagong hostage crisis sa Luneta, lumabas sa reconstruction ng NBI at PNP SOCO na ang mga namatay na biktima ay yung mga nasa gitnang bahagi ng bus o malapit sa hostage taker. Pinagbasehan ng reconstruction ang salaysay ng mga survivor na tumugma sa testimonya ng bus driver na isa-isang binaril ng malapitan ng mga biktima. Saksi si Rafi Tima. Sa reconstruction na ito ng mga forensic expert ng NBI at PNP SOCO sa posisyon ng mga biktima sa Quirino Bus hostage-taking incident, makikita sa mga manikin kung saan ang tama ng bala na kumitil sa kanila. Mapapansin na halos lahat ng mga namatay malapit sa pwesto ng hostage-taker sa bandang gitnang bahagi ng bus nang siya ay mamaril. Ang mga nakaligtas naman na kinakatawan ng mga kawani ng NBI nakaupo sa likurang bahagi ng bus. Ang reconstruction ay base sa ballistic test result at mga pahayag ng mga nakaligtas sa insidente. Tila tugma umano ito sa mga naunang pahayag ng driver na si Alberto Lubang na malapit ang binaril isa-isa ni dating Senior Inspector Rolando Mendoza ang mga biktima simula sa harap ng bus patungo sa likurang bahagi ng sasakyan. It would seem na lahat na shooting by Mendoza, lalo na yung mga fatal doon sa 8 is before the actual assault. Ang dalawang bangkay na natagpuan sa gitna ng bus, sinubukan umunong sunggaban ng baril ng hostage taker, pero napatay din sila ni Mendoza. Ayon pa sa Incident Investigation and Review Committee, base sa autopsy ng mga eksperto sa Hong Kong, ay wala ring nakitang tattooing sa katawan ng mga biktima. Ang tattooing ay indikasyong binaril ito ng malapitan. Pero ayon kay Secretary Laila de Lima, the absence of tattooing is not indicative or not conclusive of the fact that it was not close range. Sa ngayon, patuloy umano nilang nire-review ang mga technical report ng PNP SOCO, NBI at ang kararating na autopsy at forensic report mula sa Hong Kong. Tutulong din sa pagsusuri ang forensic expert na si Dr. Raquel Fortun. Kasama rin sa pinag-aaralan ng IIRC ang mga testimonya ng mga nakaligtas na Hong Kong national na nakasulat sa Chinese. Kaya ba yung deadline set by the President? To the best, I mean, with really best efforts, I think kakayanin ng Wednesday. But we will say it kung hindi namin kaya, maximum until Friday. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Mano-mano namang sinuri ng NBI ang mga test bullet na nakuha sa mahigit 100 baril ng mga tauhan ng PNP at bagay sa M16 na ginamit ng hostage taker. Kinumpara mga ito sa mga slug na nakuha naman mula sa katawan ng mga biktima para malaman kung tanging si Rolando Mendoza lang ba o may mga pulis na nakabaril sa mga hostage. May saksi exclusive si John Consulta. Ito ang eksklusibong kuha ng pagkilatis ng NBI sa mga test bullet na nakuha sa mahigit 100 baril ng mga tauhan ng PNP na nag-operate sa hostage crisis. Gayon din ang M16 na ginamit ng hostage taker. Gamit ang nag-iisa at antigong comparative microscope ng ahensya,
kinumpara ang mga balang nakuha sa test firing sa mga slag na nakuha mula sa katawan ng mga biktima. Ang pagsusuring ito ang inaasahang makakasagot sa ilang linggo ng tanong ng marami kung tanging ang hostage taker lang ba o di kayo may mga member ng assault team na nakabaril sa mga hostage. Para makatulong sa pagsagot sa katanungang yan, sinusuri rin ng mga otoridad ang range o distansya ng pagkakabaril sa mga biktima. Sa isinagawang otopsiya ng PNP sa 5 sa 8 biktima, walang nakitang ebidensya sa mga katawan na malapitan ang pamamaril. Kaya naman umaasa ang mga otoridad na may makikita mga palatandaan sa damit ng mga biktima. At kanina, dumating sa NBI ang ilang medical staff ng Manila Doctors Hospital, PGH at Ospital ng Manila na nakaduty noong gabi ng hostage crisis. Yun nga lang, pag-amin ng isang ospital na ayaw tukuyin ng NBI, may ilang damit ng mga biktima ang posibleng naitapon. Pero tiwala raw ang NBI na hindi ito makakaapekto sa tinatakbo ng investigasyon. I-present lang namin yung forensics. Joint effort ng Hong Kong Police nito. Dumating din sa NBI kanina ang mga tauhan ng Explosives and Ordnance Division ng Manila Police District. Isa sila sa mga unang nakapasok sa hostage na tourist bus. Kaya inilarawan nila ang mga inabutang posisyon ng mga biktima. Sa resulta ng blood sampling ng NBI, kinakitaan ng bahid ng dugo ang tig-5 upuan sa kaliwat kanang bahagi ng bus. Sa kanang bahagi ng bus, 9 na floor sites umano ang kinakitaan ng bahid ng dugo. Bukod dyan, may dense pool of blood din daw sa rows 4 at 6 sa kanang bahagi. Sa kaliwang bahagi naman ng bus, may 6 na floor sites na may mga bakas ng dugo, gayon din sa hagdanan papasok ng bus. Ang binigay na pahayag ng MPD-EOD kanina, iahambing daw sa findings ng iba pang investigating units upang malaman kung naging biktima ng friendly fire ang mga hostage. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Kanyang ika-75 araw sa pwesto ay ginit ni Pangulong Noynoy Aquino na wala siyang sisinuhin sa mga opisyal na mapapatunayang kumukubra ng weteng payola. Sa gitna po yan ng alegasyon ni retired Archbishop Oscar Cruz ukol sa pagtanggap ng weteng payola ng ilang opisyal ng administrasyon. Saksi si Lay Alves. Pag nahanap ko siya, pasensyahan tayo. Walang awang mangyayari papa. Yan ang matapang nababala ng Pangulo. Oras na mapatunayang may mga opisyal ng gobyerno na kumukubra ng weteng payola. Mariinggit ng Pangulo na tumakbo't nanalo sa platapormang kontra korupsyon, siya mismo ay wala raw utang na loob sa mga weteng lord. Sa totoo lang po, noong kampanya, meron mga nagpapadalang fillers. Sila ho yung sektor na hinindihan na namin to begin with. I came here personally to accuse the Lord of all wetting lords, no less than the President of the Republic of the Philippines, Joseph Hercio Estrada. Magugunit ang Oktubre noong taong 2000 nang ibulgar ni Chavit Singson ang tinaguriang weteng gate scandal laban kay Noy Pangulong Joseph Estrada. Pinabulaanan ito ni ERAP. Gayunman, ang kontrobersyang ito pa rin ang naging mitya ng pagkakaalis sa pwesto ni Estrada. Maging ang administrasyon ng predecessor ni Pinoy na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nasangkot din sa ganitong kontrobersya. Ang kanyang asawang si Attorney Mike Arroyo at anak na si Mikey, kapwa inakusahan sa mga pagdinig sa Kongreso na tumatanggap ng weteng payola. Todo tanggi rito ang kampo ng mga Arroyo. Kaya naman ngayong pumutok ang isyong ito sa administrasyon ng tinaguriang People's President, gusto raw malaman ni Pinoy kung sino ang mga opisyal na tinutukoy ni retired Archbishop Oscar Cruz. Pero bukod sa katakatakaan niyang ayaw silang tukuyin ni Cruz, tiyempo pa raw na sumulpot ang issue sa pagsisimula ng operasyon ng gobyerno kontra weteng. Noong nakaraang linggo lang daw kasi, nagpulong sila ni DILG Secretary Jesse Robredo at inutusan niya itong bumuo ng komprehensibong plano para puksain ng weteng. That might be also part of the bigger plan, no? Na gagawa kami ng issue with regards to wetting. Isa pa sa mga dahilan ng pagdududa ng Pangulo, ang halagang binanggit ni Cruz na umanay weteng payolang tinatanggap daw ng mga opisyal. Barya lang daw kasi ang sinasabing 2 milyong piso kada buwang payola. Gayong pumapalo raw ng 37 bilyong piso ang halaga ng industriya ng weteng. Parang napaka-cheap naman namin lahat dito. Taliwas din daw ang impormasyong natanggap ng Pangulo sa aligasyon ni Cruz na lalong naging mas talamak ang weteng ngayon kesa noong administrasyong Arroyo. Kasi I was given information, for instance, of a wetting lord that was liquidating all of his assets with the expectation na tapos na yung industriya nila. That was also last week. Kasama sa komprehensibong plano na binubuo ng gobyerno kontra weteng ay ang pagpapalakas ng Small Town Lottery o STL.
doon sa mga proposals namin sa kanila, hindi na talaga pwedeng mag-concentrate yung magsama ang weteng at saka ang STL. Makikita na talaga doon dahil yung operator mismo ang magsusumbong na kung merong papasok na illegal doon sa lugar ng area of operation nila. Yung po sa weteng, 900 sa piso. Sa atin po ay 800 sa piso. Pinag-isipan po ng piso. Nagpentay. Yan din po yata ang isa sa recommendation ng ating Gay Elliot Kapulsan. Ako si Lee Alves, ang inyong saksi. Imbestigahan na ng Senado at Kamara ang alegasyon ni retired Bishop Oscar Cruz na 2 opisyal ng Administrasyong Aquino ang tumatanggap ng pera mula sa weteng. Ang tanong ngayon, handang humarap sa hearing ang Arsobispo, saksi si Lia Manyalak. Back-to-back hearing sa Senado at Kamara. Yan daw ang gagawin upang mahikayat si dating Archbishop Oscar Cruz na pangalanan ng 2 mataas na opisyal sa Aquino Administration na di umano'y tumatanggap ng tig 2 milyong pisong weteng payola. Sa Senado, joint investigation ang gagawin ng Blue Ribbon Committee at Local Government Committee. Sabihin ko sino yung mga yun. Name the people. Sa mababang kapulungan naman, magtatandem ang Committee on Games and Amusement at Committee on Good Government sa investigasyon. If he wants a executive session, you can give that to him. Because these are allegations that's already emerging only 70 days into his administration. Pero nagdadalawang isip ang dating Arsobispo na siputin pa ang mga ito. Wala naman daw kasing nangyari sa mga nakaraang investigasyong dinaluhan niya. I'm sorry, but my esteem of Congress is not that high. Natatawa rin si Cruz na ipinapasa sa kanya ng administrasyon ang pagkilala sa mga nasabing opisyal. Lalo't alam naman daw sa ilang lugar na may mga gobernador at mayor na weteng lord din. Definitely hindi lang dalawa yan. Tsaka alam naman ng mga barbero, tubero, kutsero, sorbetero. Pero kung bakit kami nalalaman namin, sila hindi nila alam. Sabihin niya, alam na ninyo. What's that? My God. But he should come here, and it's not I think that is a civic duty if not a religious duty. Aminado naman si Senador Bongbong Marcos na noong gobernador pa siya ng Ilocos Norte ay may mga lumapit sa kanya para mag-operate ng weteng. Pero tinanggihan niya raw ang mga ito. Gayunman, pabor daw si Marcos na gawing legal ang weteng. Institutionalize it already para maging tama naman. Pumupunta sa tao yung kinikita, hindi sa bulsa ng kung sino-sino lang. Kokonsultahin naman daw muna ni Cruz ang iba pa niyang kasama sa Krusada ng Bayan bago desisyonan kung tuluyan ngang ibubunyag ang pangalan ng mga sangkot umanong opisyal. Ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi.